Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Pagbukas ng dalawang malaking pinto at ang unti-unting pagpatak ng mga petals ng bulaklak ay umapak na ako sa red carpet, kung saan sa dulo nito ay naghihintay sa akin si Franco. Ang lalaking magiging kabi ako sapagkat alam ko sa pagkakataong ito na mahalin namin ang isa't isa. Pagpunta ko sa dulo ng red carpet ay bumilis ang tibok ng puso ko na para bang mayroong mga ngarerang kabayo sa loob nito. Palihim kong ikinalma ang aking sarili dahil sa tingin ko ay anumang oras ay baka mawalan ako ng malay kapag ikinalma ko ang aking sarili. "You may kiss the bride." Tinaas ni Franco ang belo sa harap ko at hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Kasabay niyon ang sigawan ng mga taong dumalo sa kasal naming dalawa. At sa ilang sandali pa ay pumikit na ako nang maramdaman ko malambot na labi ni Franco sa aking labi. After he kissed me, naramdaman ko ang pagbaba ng aking mga luha sa aking mga mata. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa mga oras na iyon. Nang matapos ang huling flight niya ng araw na iyon, bilang isang regular na flight attendant sa kanilang kumpanya, ay napagdesisyon ni Trina na puntahan si Franco sa opisina nito. It's been 4 years since muli silang ikinasal dalawa. Balik trabaho na ito at kaninang umaga nga ay niyaya sila ni Kalia na kumain sa labas. Gusto daw nitong ipasyal ang kanyang bunsong kapatid na si Gavin. Pagpasok niya sa opisina ay wala ang sekretarya nito. She knocks on the door but no one answered. Nakalak ang pinto nang pihitin niya ang seradura. "Ma'am!" Tawag sa kanya ng isang empleyado na padaan. "Wala po riyan si sir. Nagmamadali pong umalis kanina kasama ang kanyang sekretary. May meeting yata po." "Ah, ganun ba? Thank you." Tumango siya at maliit nang nitian ang babae. "Tatawagan ko na lang siya." Nang makatatlong ring na hindi nito sinasagot ang tawag niya, ibinilik niya ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Probably, he was just too busy at the moment. Hindi niya dapat ito iistorbohin. Kukumustahin niya lang ito pag uwi nito at postpone muna ang pagkain nila sa labas. Sa loob ng 4 na taon naming pagsasama ni Franco, puro masasayang alaala lang ang pinapadama niya sa amin. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa aming pamilya, lalong lalo na sa bunsong anak namin na si Gavin. Daddy's boy kasi, kaya halos silang dalawa ang magkasama. Matapos niyang pakainin ang kanyang dalawang anak, ay tilungan niya ito sa paggawa ng assignment. Kinuha niya ang sariling laptop na binili sa kanya ng asawa at gumawa ng report niya. Napahikab siya nang matapos niyang panghuling report para sa linggong iyon. Tapos na siya, ngunit wala pang hinihintay niya. Pasado 1:00 ng umaga nang sulyapan niya ang oras sa screen ng kanyang laptop. Uminat siya at tinungo ang kusina para uminom ng tubig. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at tinawagan si Franco. "Trina!" He answered the phone with husky voice. Hindi agad nakasagot ang nasa kabilang linya, kaya kinailangan niya ulit banggitin ang pangalan ng kanyang asawa. "Strawberry." Bakas ang pagod sa boses nito. "Nasaan ka? Ayos ka lang?" "Oo, ayos lang ako. Hindi ko nasagot ang mga tawag mo kagabi. I was very busy." "Hindi na ngayon?" I'm still I just called you because I saw many missed calls from you. I thought it was an emergency." "Nag-aalala ko sa'yo. Ayos ka lang ba talaga? Nakatulog ka na ba?" Sa muli, hindi ka agad nakasagot si Franco, kaya napasindig siya sa headboard ng kama. Naipikit niya ang kanyang mga mata nang marinig mula sa kabilang linya ang malumanay nitong boses. "May urgent meeting kasi kami, YP. Nagkaroon ng problema sa ongoing project na airport sa Batangas." "Don't worry, YP. Pagkatapos nito, uuwi agad ako.
Miss ko na kayo ng mga anak natin. Lalong-lalo ka na, wifey. Miss na kita. Pagod ako, wifey. I wish you were here with me. Tila may humaplos na mainit na kamay sa kanyang puso dahil sa mga sinabi nito. Sa ilang sandali ay gusto niyang puntahan ito. Kahit nasan man lupalop ng mundo ito naroroon para bigyan ito ng yakap at patulugin ito. I wish I am with you too. Strawberry, I will be very busy this coming weeks and maybe months. It's okay. Ayos lang kami ni Kalia at Gaib. Mamimiss ka namin. Bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Naroroon pa rin ang hindi ito sigurado sa dapat gawin. Wait for me, Trina. Nakikiusap ang boses ito na may halong pag-aalala at takot. Nandito lang ako. Nandito lang kami ni Kalia at Gaib. Kinagabihan, nang magising siya, madilim ang buong kwarto. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Nang muli siyang magising sa pangalawang pagkakataon, ay may naramdam akong mainit na nakayakap sa aking likuran. Hindi ko mapigilan ang aking saya at mapalingon sa lalaki nagsalita. Wifey, I'm home. Sumungaw ang kislap sa mga mata nito at mas pinakatiktigan pa siya. His eyes are screaming adoration for her. Masuyong pinatakan nito na mga halik ang kanyang mukha patungo sa kanyang leeg habang panay pa rin ang bulong nito ng mga salitang I love you. Niyakap nito ang ulo nito at ipinilalim ang kanyang mga daliri hanggang balikat nitong buhok. Tumango ito hanggang nakasubsob ang mukha sa kanyang leeg. She let out a breath when she felt peacefulness by just hearing Franco's breath against his neck. Ang init na dala ng katawan nito ay sapat upang talunin ang lamig na dala ng aircon. Matapos silang makarating sa paraiso, ay umalis ito sa pagkakadagan sa kanya at humiga sa tabi niya. Impit siyang napatili nang hawakan nito ang kanyang bewang at tila bulak sa gaan na binuhat siya nito gamit lamang isang kamay. She landed above her and his hand automatically embraced her body. Inayos niya ang pagkakahiga sa ibabaw nito at inilapat ang kanang pisngi sa dibdib nito. Hindi pangkaraniwan ang tibok ng puso ng kanyang asawa. Katulad iyon kung gaano kabilis ang tibok ng puso niya ng mga sandaling iyon. Nasa loob naman siya ng mga bisig nito. Sobrang namiss niya ang kanyang asawa kahit ilang araw lang silang hindi nagkita. Napalitan iyon ng saya sa kaisipang nandito na naman ito sa kanyang tabi. Masuyong humaplos ang buhok ni Franco sa kanyang buhok at paminsan-minsan ay hinahalikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. I'm so proud of you, Franco. Bumuntong hininga si Franco at muling bumalik sa paghaplos ng kanyang buhok. Because if you do, I can make it possible. You're proud of me? Anas nito. Oo naman. Walang pag-atubili niyang sagot. I am proud of you too, Strawberry. Sa pag-aalaga mo sa mga anak natin. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya. He groaned and lifted her up, and just a second, he was on her top again. Hinuli nito ang labi niya at binigyan siya na makapugtong hiningang halik. Minutes later, her chuckles turned into groans and moans when Franco filled her again. That brought her so much pleasure in that early morning. Ang pait! Reklamo niya habang nakangiwi ng sumayad sa dila niya ang ibinigay na inumin sa kanya ni Franco. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng inumin, basta isa lang ang sigurado niya, wala iyong asukal dahil sa sobrang pait. That's good for hangover, Strawberry. Ubusin mo. Wika nito sa kanya habang nasa harap ng kalan at nagluluto ng agahan nila. It's your fault that you drank too much last night. Muli siyang umiwi nang sumimsim siyang muli sa tasa. Hindi naman ganun karaming ininom ko at saka masarap kaya ang wine na sinerve kagabi. Bumuntong hininga si Franco at inilagay sa plato ang niluto nito. Dapat talaga konti lang ininom mo kasi weak ka sa alak. Natatawang wika ni Franco kay Trina. Sumimangot siya. Ang damot mo naman, konti lang naman ang ininom ko kagabi ah. That little amount you said gave you a hangover and knocked you out last night.
Hindi na siya sumagot, bagkus sa inungusan niya lang si Franco at uminom sa hawak-hawak na tasa. Para itong tatay na pinapagalitan siya. Sugar daddy yata talaga ang role nito ngayong umaga. Lihim na naman siyang napahagikik sa kanyang naisip. Stop that craziness running in your mind or you'll end up in bed again, he warned. Inilapag nito ang mga pagkain sarap niya kaya tiningala niya ito. Matihim itong nakatitig sa kanya habang mamula-mulang labi ay mariin na magkalapat. There was a fire that is starting to lit in her eyes again. Wala naman akong iniisip. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi para hindi siya tumawa dahil alam niyang patay na naman siya sa asawa niya kapag pinagtripan niya ito. Umiling si Franco at yumuko sa kanya. He planted a soft kiss on her lips before biting her nose lightly. Aray ko, Franco, cannibal ka ba? Sort of. I ate you this morning, he murmured on her ear. Nag-init ang mga pisngi niya at nag-iwas ng tingin. Siya ang nahihiya sa kabulgaran ng bibig ni Franco. Gayunpaman, sumagi sa utak niya ang eksena ng sinabi nito. He ate her this morning non-stop and she couldn't do anything but to moan. Her legs were shaking but he still continued giving her pleasure. Kung hindi pa siya nito nagmakaawa na tumigil na, ay hindi pa ito titigil sa pagpapaligay sa kanya. Lumapat ang kamay ni Franco sa kanyang bewang na ikinaigtad niya. You're blushing, Strawberry. Want to do it again? You want me to eat you again? His voice and shivers to her spine in its most sensual way. Masarap ang fried chicken. Sa halip ay wika niya. Hindi niya man lingunin ng asawa, alam niya may mapanuksong ngisi ito sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Delicious than me? Ew, matanda ka na, Franco. Makunat na. Gigil na pinaghalikan ng kanyang asawa ang leeg niya at saka kinagat. Tinampal niya ito sa braso at kinurot sa tagiliran. Hindi nito pinatulan ang sinabi niya. Bagkus ay mahina itong tumawa at niyakap siya mula sa kanyang likuran. Tiningala niya ito habang puno ang bibig niya ng laman ng manok. Malamlam ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya habang may ngiti sa kanyang mga labi. He looks so happy and she doesn't know why. Malimit niya lang itong makitang ganun. Iyong tipong halos kumislap sa saya ang kanyang mga mata. Nung kasal sila, kapag kasama nito si Kalia at Gaib at kapag kumpleto silang pamilya. Napapaisip siya kung ano ba nangyari para magkaroon ito ng ganong ekspresyon. Mommy! I can't believe this. Sinulubong ako ni Kalia at hawak-hawak nito ang iPad niya. Why, anak? I simply asked. I got past the entrance examination at Hamilton University. Napatili pa siya bago ibinigay sa akin ang iPad saka nagtatalon. Nanlilisik ang mga matang napatitig ako sa screen ng iPad at inusisang mabuti kung nakapasa nga ba talaga ang anak ko. And to my surprise, oh my God, halos manlaki ang mga mata ko at napayakap sa kanya. In fairness, kahit medyo may pagkamudi si Kalia, nagawa niya pa ding makapasa sa isa sa mga sikat na eskwelahan sa buong Asya. Oh ma! Napahinto kami ni Kalia sa pagtatalon nang biglang sumulpot si Gabit at bitbit nito ang paborito niyang stop toy na unicorn. I'm ma! Hungry na! Nguso pa nito kaya kaagad ko siyang binuhat. Nagpalinga-linga ako sa paligid para tingnan kung nandito pa ang nani nila. Pero mukhang nakaalis na. You want me to cook something for you? Nakangiting tanong ko kay Gaib sabay halik sa kanyang labi. Bumaling muna ako kay Kalia saka nagsalita. Check mo anak kung ano mga requirements nila para makapaghanda ka agad, okay? Papakainin ko lang ang kapatid mo. Bilin ko sa kanya at tumango naman siya kaya tumungo na ako sa kitchen habang karga pa si Gaib. I spent to cook your... Pilit kong binabasa ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gaib. At kahit siya mismo ay nahihirapan sa gusto niyang sabihin. She's just 3 years old, kaya walang dudang bulol pa din ito hanggang ngayon. It, oh ma. Pag-iiba niya
sa usapan. Pinaupo ko muna siya sa silya na nandito sa dining, saka nakangiti ko siyang kinausap. I'll just go and look for other ingredients, okay? Magluluto tayo ng masarap, baby. Sabi ko sa kanya at bumalakpak naman siya na parang natutuwa sa sinabi ko. Nilagay ko muna sa table ang ilang ingredients na nakuha ko sa cabinet bago lumabas sa kusina at umakyat sa hagdan papunta sa kwarto. Minsan nakaka-stress pa tong mga to kesa sa trabaho ko, pero masaya naman. Kinuha ko mula sa rep ang ilang ingredients para sa akin lulutuin. Baby Gaib, anong gusto mong? What the hell is this? Mahina akong bumulong nang bumungad sa akin ang anak kong si Gaib na nagdo-drawing sa wall at ang nagkalat kong mga gamit sa sahig. That's enough, baby. Pigil ko kay Gaib dahil hindi pa din ito tumitigil sa kakaguhit. Muntikan na akong madulas habang papalit sa kanya na madaanan ko ang mga tumilapong lotion sa sahig. Kaagad ko siyang binuhat at saka dinala sa labas ng kwarto. I told you not to touch any of my things. Malumanay kong usal kahit na malapit ako bumutok sa sobrang inis. I understand him, pero ayoko namang gawing playground ang kwarto namin ni Franco. Magagalit sa'yo si mami kapag napahinto ako sa pagsasalita nang takpan niya bibig ko at nakangiting tumingin sa akin. Surprise! Sigaw niya at ipinakita sa akin na hawak niyang no! Sa lahat ng mga gamit ko, bakit ito pa? Surprise, mami! Surprise! Inuulit-ulit pa niya at parang siya lang natutuwa sa ginawa niya. You made me surprised, really, son. Naiiling kong kinuha ang lipstick na hawak ni Gaib at nanlulumong bumaba kami sa hagdan. Limited edition pa naman to at ginawa niya lang pandrawing sa pader. Naks naman, anak. Napaka-artistic mo naman yata. Hay, itong anak ko talaga. Papasok na kami sa kusina nang makasalubong ko si Franco. Kagaya ng inaasahan ko, ay tawang-tawa rin ang reaksyon nito nang makita nito ang ginawa ng kanyang bunso. Surprise, dada! Sigaw ulit ni Gaib at umakto pa na parang nanggugulat. Surprise! Surprise, dada! Surprise, mama! Ay, grabe talaga tong anak ko. Tuwang-tuwa pa siya sa ginawa niya. At panay ang usal ng surprise imbes na surprise. Hay, Kalia, anak, kunin mo muna tong kapatid mo. May pag-uusapan lang kami ng daddy mo. Okay po. Ibinaba ko si Gaib at tumakbo naman ito papunta sa atin niya. Na makita ko nakalapit na siya kay Kalia, saka lang ako lumapit ng tingin kay Franco. Bakit bigla ka na lang nawala? Wala magbabantay sa anak mo. Wala ang mga nani nila. Tulungan mo ako sa paglilinis. Inis kong itinapon sa kaniya ang stop toys at idinuro pa ang isa sa kanyang mukha. Gusto mong palayasin kita dito, Franco? Paano mo ako mapapalayas, wifey? Bahay ko to. Nakangiting sambit sa kanya ni Franco. Bahay mo nga, pero sino ang housewife dito? Nangahamon kong tanong at inirapan siya bago itinuloy ang ginagawa ko. Sabi ko nga ikaw, pero... Mami! Napatayo ako sa gulat nang marinig kong sumigaw si Kalia. Anong nangyari, anak? Tanong ni Franco. Shit! Napamura na lang ako at dali-daling nilagay sa sopa ang mga stop toys. Bakit ko ba kasi nakalimutan ang isa sa mga role dito sa bahay? Nailagay dapat sa kuna si Gaib kapag wala magbabantay dito. Nabasag po ang TV natin, mami. Binato po ni Gaib gamit ang kanyang bola. Hay, hindi ko na mapapanood, mami, ang Encantadia. Malungkot na sambit ni Kalia. Saka, mami, nagkalat din ang ibang cooking ingredients sa inyong kama. Dagdag pa ni Kalia na mas lalo nagpasakit sa ulo ko. Once again, I failed as a mother. Hay nako, nakangiting tingin sa akin ni Franco kasabay ang kanyang paghalo sa kanyang niluluto.